Panibagong araw na naman mga boss. Paggising ko nga ay may naghihintay na sa akin na customer. Pero sabi ko wait lang kasi magkakape pa ako. Kaya nagkape muna ako habang naghihintay siya sa barbershop. Pagkatapos ko nga magkape ay saka na ako dumiretso sa barbershop para gupitan na ang aking customer. Kaya lang maya maya ay parang nakaramdam ako ng kakaiba sa tiyan ko. Yung para bang humihilab. Sabi ko parang natatai yata ako ah. Parang ang sama ng pakiramdam ng tiyan ko. Pero tiniis ko lang yun mga boss kasi ganun naman tayo mga barbero eh. Kailangan maging professional tayo eh. Kahit natatay na tayo, kailangan pigilan natin yun para matapos natin ang ating trabaho, di ba? At tinuloy ko na nga itong paggugupit mga boss. Ito nga palang gupit niya ay mid-fade. Dahil dating maikli na ang buhok niya sa ibabaw, ang ginawa ko, uno na lang ang ginamit ko sa palibot. Katapos kong pasadahan ng uno palibot, ay saka ko naman yan ginamitan ng 0 sa 0.5 nga pala mga boss sa ilalim ng uno ang ginamit ko dyan. Saka ko naman ginamitan ng 0 sa ilalim naman ng 0.5 palibot ko yan. Tapos naman yan ay ginamitan ko rin ng detailer yung pinakailalim niya mga boss. Pero bago yun talagang nararamdaman ko pa rin yung sama ng tiyan ko. Ganun pa rin yun pero tiniis ko lang. Binilis-bilisan ko na ang kilos ko dyan mga bossing. Baka maabutan pa ako dito. Pag nagkataon ay magkalat pa ako dito sa barbershop at mga muy patuloy ang barbershop. At yan na nga mga boss, 0 yung ginagamit ko sa ilalim. Nilinis ko palibot gamit ang 0. Pinakinis ko mabuti mga bossing at nagtira lang ako ng kaunti para doon sa gagamitan ko ng detailer. Alala ko tuloy noong araw mga bossing na hindi pa uso ang detailer at mga clip. Ang army cut noon ay ginagamitan lang ng gunting at ang laba. Mano-mano pa ang gupitan noong araw, hindi kagaya ngayon na high-tech. Pag gumupit ka noong araw ng semi-kalbo, pantay suklay yun. Ang ginagamit na guide ay yung suklay. Hindi kagaya ngayon na meron ng cordless na clipper at bukod doon ay meron pang detailer na pang sad-sad talaga. Noong araw ay gumagamit ako ng pantay suklay sa pagsisimi-kalbo at umaabot ito ng 1 oras bago natatapos. Pero ngayon, semi-kalbo na ang pinakamadaling gupit mga boss. At ito na nga mga bossing, detailer na nga itong ginagamit ko sa pansadsad sa mga gilid. At sinadsad ko nga sa mga gilid-gilid gamit ang detailer mga boss. Noong araw, ang ginagamit sa mga ganitong gupit ay labaha. Inaahit talaga ng labaha ito mga boss. Naabutan nyo ba noong araw kung paano mag-army cut mga boss? Yung mga faded ngayon boss ay yun yung mga army cut noong araw, mga tinatawag na white side wall. Pero ngayon ay detailer na ang ginagamit sa pansadsad sa mga gilid-gilid mga boss. At ako nga patuloy ko nang sinadsad ang mga gilid-gilid At hindi na rin po natin malilimutan itong ating pag-devil's cut mga boss. Hindi pa rin nalilimutan ang pag-devil's cut mga bossing. Itong pag-devil's cut ay nasimulan pa ito mula noong 1990. Naalala ko noong early 2000 or maybe mga late 1990s. Hindi pa nila alam kung ano ang tawag dito sa devil's cut na to. Siguro nga baka ako nga ang nagbinyag sa pangalan na to Kasi kaya nga tinawag na devil's cut ang gupit na ito. Kasi noong araw mukha itong sungay ni Taning. Kilala nyo ba si Taning? Asawa yun ni Tanang. Kilala nyo ba si Tanang? Kapatid yun ni Banang. Si Banang nga pala ang iniirog ko noong araw na lagi kong hinaharana ng bakit Banang mawalay ka sa piling ko? Bakit nga ba tayo napunta sa usapan ng kay Banang? At ito na nga mga boss, inumpisahan ko na nga guntingin yung mga sobra-sobra at yung mga part na maitim mga boss. Grabe, pininising ko yan mga bossing. Ayan tingnan nyo mabuti, pinising ko yan. Kung hindi ka pa nakapalo sa akin boss, baka pwedeng pakipalo na rin ako para sa mga karagdagan pang mga video mga bossing. Maraming salamat po sa inyong lahat boss. Hanggang dito na lang, bye bye.